tinatawag na piecewise linear function. So for this meeting, i-discuss lang natin yung theory. Pagdating next week tuloy yung Thursday, mag-discuss ako ng solution as well as paggamit niya sa MATLAB or Excel. Then by Tuesday next week, magka-activate tayo. So Tuesday next week kayong record ng may laptop. I think pwede kayo mag-download ng MATLAB. No? Tama ba? Pwede na kayo mag-download ng MATLAB. So, sir. May MATLAB kaya kami MATLAB na kayo. Yun nga sinasabi ko. So, pwede kayo mag-download, i-download nyo na yung MATLAB in advance kasi baka mag-MATLAB tayo by Tuesday next week. Ay, gagamitin pa rin natin MATLAB saka, MATLAB tools lang at saka Excel. Kasi MATLAB. Diba? Nakangtukin ako eh. Okay, so we have what we call another way of facilitating yung large number of generators is pinagsasama natin siya. So usually kasi kung tatandaan nyo na pag nag-usap ka, if ever you don't have an idea yet, pag sinabi mong isang thermal power plant, hindi ibig sabihin nun isang thermal generator lang. Kung meron na kayong single line diagram ng isang thermal power plant or any power plant na may mga generators, it composed of multiple small generators. So kung sinabi ko for example na meron akong 5 megawatt oil power plant, hindi isang generator lang ng 5 megawatt. It composed of multiple small generators natin. And bawat isang generator, kung babalikan nyo yung previous discussion natin, last week, makikita nyo, meron siyang sarili tinatawag natin cost function. Now, yung cost function na yun is magkakaiba ang bawat generator. Now, para hindi tayo magkaroon ng problema, specifically sa power system, dahil hindi lang naman isang power plant yan. Yung composed of multiple power plants, sabihin natin, 30 power plants yan. So, kung may 30 power plants ka, bawat isang power plant may sabihin natin mga 8 o 5 generator. So, 8 times 30, 240. Yung ginawa natin na tatlo, gagawin yung 240 na equations. Parang ang hassle. Yung gagawin mo ng mano-mano or kahit sabihin natin gawin mo ng Excel or sa computer. So, what we do is we try to combine them together and create what we call composite curve. Now, yung composite curve na yon, in simple mathematical term, is just a summation of all of your cost function, depending on the number of generators. Same is true pagdating sa power, pagsasamahin natin siya, magiging total na rin yun. And yung change ng cost natin, pwede natin equate to one another. And it was also put here that if ever yung isang unit mo ay lumagpas sa limit, yun yung ginawa natin ng exercise, di ba? Meron tayong 3 generator. Pag lumagpas sa limit yun, anong gagawin natin? Ibababa natin siya sa limit. Which ganun pa rin yung ginagawa natin dito. So yun yung gagawin natin throughout any power plants na pag-usapan natin. Now, how do you generate yung procedure natin? So the procedure is still the same on how we do last time. So kailangan ulit mag-set ng lambda, which is yung ating cost per megawatt hour on a given minimum value. You calculate yung power mo, then you change you get the P with respect to the change in F over P para makuha natin. Afterwards, sa summation natin, kukunin natin yung cost function, then i-change natin yung lambda. If ever we said that itong lambda natin is greater than the maximum, itingnan natin yung curve natin sa point. Ang ginagawa lang natin dito is to just generate yung cost function. Now, if ever hindi, uulitin natin until ma-reach natin yung maximum value natin. Now, these segments na ilalagay natin sa curve or i-fit natin sa curve
consists of straight line segments. Karaniwan, sabihin natin, pag nagbuha tayo, for instance, ng graphical representation yan, if this is your power and this is your function, pwede tayo magkaroon ng value na from here to here. Pwede rin tayo magkaroon ng from here to here. Then, pwede tayo magkaroon from here to here. Tawag natin sa mga yan is line segments. Yan kumbaga yung segments mo per generator units. Now, if ever we have this one, kailangan natin smooth yung curve. Ano yung sabihin ng smooth yung curve? Gagawin natin yung curve talaga siya. Or, for this instance, pwede natin sabihin, nagagawa ka ng paraan para maging ang curve ko is something like that. So, one of the basic things na pwede natin gawin doon is what we call a least square fitting program. So, this square fitting program is an essential tool already sa kahit anong topic regarding sa data analysis. So, karaniwan pag nag-data analyze ka, usually yan yung unang sinasabi sa inyo, yung least square fitting na yan. So, ano ba yung least square fitting na yan? So, before tayo mag-proceed doon, marami ka rin kino-consider pa ng ibang consideration, especially if your polynomial becomes of high degree. Pag sinabi mo high degree, pwede ang x to the 5th, x to the 4th, x cubed, x to the 7th, x to the 8th, and so on. And usually, if we have this case, may mga sub-intervals yan per set of values. And para hindi tayo mahirapan sa high degree natin dahil nag-oscillate yan, gumagawa tayo ng tinatawag natin na piecewise polynomial approximation. So, ano ba ang meron ng isang polynomial function? Balikan natin math nyo. Sino ba magaling sa math dito? Ano ang ibig sabihin ng polynomial? Nakukuha ko coach mo sa RMW, papasolve kita ng 200 math question ngayong araw. Nasa hindi na ako nagko-coach eh. Ayoko na eh. Sakit sa ulo lang yan. Ano ibig sabihin ng polynomial rules? Sakit ka daw sa ulo. Tama ba yan? Ay, hindi na. Hindi ko kayo pinag-aaway ha. Tinatanong ko lang. O, Singapore. Ano yung sabi ang polynomial? Hindi mo rin alam. Ikaw, ano yung sabi ang polynomial? At least hindi ka natikulit kayo. So, ano yung sabi ang polynomial? Multiple operations na pinagsama sa parang kung mas lalong naguluhan ako dun sa definition. So, expert plus basta may variable saka merong constant tapos pinagsama mo lang na mas marami pa sa tatlo kasi pag binomial so hanggang quadratic lang so medyo may tama yung pagkakasabi mo doon may tama pag trinomial tatlo eto may quadratic second degree. So, ano pinagkaiba ng second degree sa binomial? Dalawang equation. Okay, so two variables. So, yun, medyo may tama ka, pero dapat two variables. Hindi mo nga sinabi two variables. Sinabi mo yung degree. Okay, di ba two variables? So, ibig sabihin, pwedeng 2x plus y. Tama ba? Ganun ba? Or pag, let's say, pag trinomial na 2x plus y minus 6. Tama ba?
Sige. Papaniwalaan ko muna kayo. So, yun ang ibig sabihin ng polynomial approximation. So, yun. Ang pinakasimple na pwedeng gawin, so para tayo ng numerical methods, is what we call yung tinatawag nating spline function, wherein meron kang tinatawag na function S, which is called the spline of degree of k, which satisfies the following condition. Yung k natin dito would be what man yung degree niya, second order, third order, fourth order, or whatever. Okay. So S is defined in a given interval a and b, and S sub r is continuous on the interval a on b, wherein this is from 0 to r to k minus 1. So yung limit natin. And S is a polynomial of degree less than or equal to k on each subinterval xi plus 1, wherein I is equal to 1/2 and minus 1. The function could be shown here. So Six, ibig sabihin, yung una natin, S1x, so magiging x1 to, magiging x1 plus 1 to, so x2, ito x sub 1, x2 minus x1, then yung variable natin. And the point x2, x3, and so on, where x changes from one polynomial to another is what we call the breakpoints or the nuts. Because sabi nga natin, yung S of x natin is a continuous function between a and b. And tawag natin nga dyan, spline of degree 1. Kaya degree 1 yan, kung makikita mo yung equation natin, wala kang second order or third order. Pag naging degree 2 na yung function natin, syempre dapat may makita ka na second order dyan. So this is what we call basic piecewise linear interpolation, pero first degree. Okay. Pero in many cases, yung linear piecewise polynomials rather, pwede yung mag-cause ng unsatisfactory result. So, karaniwan yung pag nun, kailangan natin gawan siya ng paraan para mabago. And usually, we go on the next one, yung quadratic. Karaniwan nagpo-quadratic tayo if nung nag-interpolate tayo sa piecewise polynomial function natin is hindi siya, sabihin natin, maganda yung curve fitting mo or malayo yung mga limits natin. So, nagpo-quadratic spline tayo. Ano naman yung difference ng quadratic spline sa original natin? Sa quadratic spline, kung makikita nyo yung ating quadratic function dito sa taas, may second order na or raised to 2. So, kukunin mo yung AI, yung BI, and CI, then yung X minus XI natin, and so on. Wherein, para makuha natin itong mismong UI natin na yun, pwede natin siya i-express in terms of D. Yung D natin, kung makikita nyo ito, itong buong ito, would be your CI. Itong DI natin would be your BI. And yung function na yun, plus itong buong to, itong function na to, yung would be your KI. Ano ba yung sabihin ng function na to? Kung meron ka x squared plus 3x plus 5, so substitute ko lang yung value ng x na yun. Yun na yung aking magiging constant. Wherein BI would be base here. And magkakaroon ka lang ng value ng I from 1 to n minus 1. Take note that BI is an arbitrary value. So, pumunta tayo sa quadratic spline kung hindi enough yung polynomial approximation natin. Pero ulitin ko ulit, there's a possibility na hindi pa rin siya okay. So kung hindi ka pa rin okay dyan, pwede natin siya gawing third degree. Ang tawag naman natin doon is natural cubic spline. Ang difference lang dito, makikita nyo lang may third degree tayo. Then in order to get DI, CI, DI, and AI, ito yung ating mga consideration. So for AI, sa substitute mo lang yung value sa function. For BI, itong buong to. For DI, ito. For HI, sa substitute natin.
Now, ano yung value ng CI natin? Kasi wala yung CI. Yung meron lang dyan is A, B, and D. So, for CI, C sub I, kailangan mo gumawa ng matrix. Sakit sa ulo. Kailangan mo mag-matrix. Okay ka lang? Okay. Pero huwag kayo mag-alala kasi yung matrix na to, pwede mo naman gawin lahat yan. Meron ka isang function lang sa MATLAB, gagamitin mo lang yung spline. Pagka-enter mo ng spline, kailangan mo lang yung mga data points sa kung anong degree yan, ilalabas na niya yung equivalent na function. So, papakita natin yan next meeting. Papakita rin natin na i-double check natin yung ating theory compared dun sa spline natin. Okay, now, aside from those general types natin, bukod doon, meron tayong tinatawag na another type of problem wherein check natin dun sa lahat ng approximation natin kung ano yung pinakamagandang curve na pwede natin gawin. Sabihin natin ito yung curve natin para sa isa. More or less ano to, cubic. Pakiramdam ko cubic yan kasi paano yung curve niya eh. Usually ang quadratic function, ano ba yung tsura ng curve ng quadratic function natin? Parang pwede natin isang straight curve lang. Tapos pag sabihin natin yung original natin, degree 1, ang makikita natin dito is straight line. So, mula dun sa tatlong ginawa natin, ano kaya pinakamaganda? So, pakiramdam ko pwede yung straight. Pwede yung straight line. So, itong ginagawa natin yan, ang tawag natin dyan is curve fitting. Hinahanap natin sa mga data points natin kung ano yung pinakamagandang curve or function na pwede natin kunin. Karaniwan, ma-experience nyo to if let's say may bago kayong gamit sa or may bago kayong generator or motor na wala pang cost function or wala pang data sheet. So usually, nagka-testing kayo, nag-gather kayong data, pwede nyo makuha na yung mga parameters na nakikita nyo sa generator. For example, yung mga curve niya. Karaniwan kasi pag bumili kayo ng generator or pag tumingin kayo ng generator data sheet, may makikita kayong mga curves doon. So, karaniwan nagagawa yung curves na yun through testing first, data gathering, then afterwards, gumagawa sila ng parang function. So, hindi necessarily yung in-explain ko dito yung ginagamit nila. Pwedeng meron pang mas advanced na algorithm yung ginagamit nila, but what they do is they try to create a curve para at least alam na nila yung behavior. Alam mo na for example, na pag ganito yung aking generator, ganito yung possible niya maging output. So, yung ginagawa natin. We call that curve fitting. Now, another way of doing that, bukod sa discuss natin kanina, is through what we call least square function. So, sa least square function, dalawa yung tinatawag natin, yung linear least square at saka yung least square parabola. So, ano yung difference nila? Pag sinabi mong linear least square, we approximate our function as the first order. So, ax plus b lang. Wala kang any degree. Pag sinabi mong least square parabola, magiging second order. Ang kinagandahan dito, mas simple to kasi kailangan nyo lang in terms of x and in terms of y. So, bigyan natin ng example. Mas madaling gawin kasi example ito kasi sa kanina. So, sabihin natin, I have a set of values of x and y. Nag-invent ko ako kaya hindi ko alam kung ano yung tsura nitong block na to.
Hindi ko alam, may itsura niya. Pero more or less baka yun. Hindi. Pagano'n siya. Pababa. Kasi negative eh. Magiging U-shape lang yan kung parehas positive yan. So, gawin natin yung kanyang least square. So, di ba nakalagay dyan, ax plus b is approximately equal to 1. So, how do you do this one? So, kailangan mo lang sundin to. So, a minus over ano yung m natin? So, bibilangin niyo ko ilang na yan. 1, 2, 3, 4, 5, ito. So, 7. 7 yung n natin. Ano yung summation ko? Ano yung ibig sabihin nito? 0 times 3 plus 2 times 9 plus 4 times 12 plus 6 times 18 plus negative 2 times negative 3 plus negative 4 times negative 9 plus negative 6 times negative 12. So, kumbaga, product tapos add. So, ilan yung sagot natin? Sabi ka na po, mamanunod. Ilan? 288. 288. So, 288. 88. Okay, minus, ito summation of x. Ano yung sabihin niya? 0 plus 2 plus 4 plus 6 negative 2. 0. Huwag nyo nang try i-cut nyo yan kasi magka-cancel ang class. Tapos, yi. Ano yung yi? 3 times 9 times 3 times 3 plus 9 plus 12 plus 18 negative 3 negative 9 negative 12 18. Sa baba, n. Square yung n natin. 7. Ito, hindi magsisiro to. Kasi ang gagawin mo, bawat isa is square mo. So, mangyari, 0 squared plus 2 squared plus 4 squared plus 6 squared plus open close parenthesis hindi negative 2 squared. Ang problema sa calculator minsan, pag negative 2 squared kayo, anong gagawin niya? Is-square niya muna bago niya ilalagay yung negative. Dito, yung open close parenthesis mo dapat doon sa negative 2 bago mo i-square yun. Ilan? 200? 112. So, ito 112. Ito, baliktad. I-add mo muna lahat bago mo i-square. Siyempre, 0 to, di ba? So, 0 square. 0. So, ilan yung aking A? 1. Ay, 2.57. Okay, so limit lang natin sa 4 decimal places. But take note, pag trinay nyo yung substitute yan, may kasama na rin yung errors. Okay, so 2.5714. Yun yung aking AX. Kasunod, gagawin natin yung B. So, ano yung B natin? Summation ng xi squared, summation ng yi, minus summation ng xi, yi, summation ng xi, over and summation ng xi squared minus
summation na xi. So, ilan to? Ano yung xi? Wala na tayong problema, di ba? Meron na tayo nito. 112. Ano yung y natin? 18. Minus, ano yung summation ng xi, yi? Meron na, 281, so 88. Ito, 0. Kasi galing naman siya dito eh. Ito, 7. Ano yung xi squared natin ulit? 112. Minus, ito, 0 squared. So, ilan yung aking same lang sir? Same lang sir. 2.571. So, ang aking y is equal to 2.5714x plus 2.5714. Okay, base dyan. So, pwede ko i-substitute yan in terms of x. So, ganun naman ginagawa natin. 0, 2, pag 0 yung sinabsunod ko, 2.571. Pag ito yung sinabsunod natin, Sir, gamitin po namin, sir, kahit hindi, okay lang. Kahit hindi. Pero syempre, kung gusto mo mas accurate yan, gagamitin mo lang. Pero ito muna, ito na lang. Gamitin natin. Pag nag-Excel naman kayo or let's say na MATLAB kayo, ino-consider naman niya lahat yun automatically. 7.7. Ilan to? 7.714. 7.714. Yung 4. 12.8576. 7 point. Negative 2. Negative 4. And negative 6. Negative 12. So makikita nyo na yung behavior natin dito is the same as original. Kaso may discrepancy tayo. Mapapansin nyo, diba? So 2.57143, yung 9 natin, top 7, 12, 12. Yung sa 17, yun ang dumikit almost sa 18. Yun ay kung gumamit tayo ng tinatawag natin linear least square. So, linear kasi yung function natin. Pero, kung makikita nyo, halos parehas siya ng curve. Kung ipa-plot natin yung curves niya, nung parehas niya, parehas sila ng itsura. Ang difference lang nila dun sa value niya. Okay? Pwede natin check kung may mas maganda pa. So, ano gagawin natin? Yung kasunod, linear least square parabola. So, para magawa ng linear least square parabola, ito mas madaling gamitin sa calculator. Kasi pag meron kang matrix, pwede natin makuha kagad ng tatlong unknowns. So, pupunin natin yung matrix natin. So, ano yung una natin? Summation ng xi raised to the 4th. Ibig sabihin, 0 raised to the 4th, plus 2 raised to the 4th, plus 4 raised to the 4th, plus 6 raised to the 4th, plus negative 2 raised to the 4th, plus negative 4 raised to the 4th, plus negative 6 raised to the 4th. So, ilan yung makukuha natin? 3136. Yun yung muna natin. May katulad ba siya ng x to the 4th? Wala, di ba? So, x cube. X cube natin. So, gawin mo naman raised to the 3.
0 pag is to the 3. O, kasi diba, magiging negative pa rin ito. So 0 rin yung lalagay natin dito. X squared. Meron na tayong x squared eh. X squared. 112. Tapos ako ilalagay yun. Meron na yun. Then, x. Ano yung x natin? Meron tayong x eh. 0. Then, tumulit natin n. So, inanong natin dito yung A, B, and C. Equal to, ano yung aking summation? X squared yi. So, ito, kailangan mo na i-squared bago mo i-find sa y. Tapos saka mo isasama. xi squared yi. So, ibig sabihin, 0 squared times 3 plus 2 squared times 9 plus 4 squared times 12 plus 6 squared times 18 plus negative 2 squared times negative 3 plus negative 4 squared times negative 9 plus negative 6 squared times negative 28. 28. Ilan? 288. 288. So sa calculator, meron kang mode 5. Tapos yung equation, di ba? Mamimili na lang kayo kung second order yan, first order, etc. So piliin yung pag-quadratic. Ano ba yung mode kayo? Mode 5, equation 3. Hindi pwede yan. Yung ayun, mali pala. Mode 5 equation 2. Yung sa equation 2, yung may 3 by 3, di ba? So, lalagay nyo lang yan directly. 3136, 0, 1112, 288, 0, 112, 0, 288, 1112, 0, 7, 18. So, ilalabas na si 8, 0, 8, 0. Tapos yung 2.0357. 2.05. 3.7. 0357. Then yung C, 2.5714. So, anong nangyari, yung ating linearly squared, hindi naging A plus BX plus CX squared. Ang nangyari sa kanya is 2.0357x plus 2.5714x squared. So, pwede natin makuha si X, Y. So, yan yung value natin. Siyempre yung una, 0. Yung pangalawa,
save lang din naman gawa ko. Save lang din naman. Kaya hindi ko lumalabas ako. Sir, 3136 01112 288 ilan yung Y natin? Yung una sa kayo? Kaya nabigay ko ito muna eh. Kaya nabigay ko muna ng 280 eh. O sige, o ilan ito muna? 280. Kasi yung pangalawa, XRUII. So yun, diba? Ito yun, diba? 288. Yung una, tinanong ko sa inyo kung ano to. So sabi nyo 288. Sige, ano nga ulit ito? Pwede natin check. 288 talaga. 0 squared plus 3, times 3, di ba? Plus 2 squared times 9. Plus 4 squared times 12. Plus 6 squared times 18. Plus, naka-quantity yung negative 2 ah. Negative 2 squared times negative 3. Plus, negative 4 squared times negative 9. And negative 6 squared times negative 1. 288 talaga. 288 daw eh. Try mo. Sino nag-ship? Hindi ko alam. Kaya nagka-calculator. Hindi naman ako eh. Kasi nakadaan niya magiging minus to ah. Ito lang naman yung na-square natin. Yung sa iyo. Okay na. Okay na. O sige. So tama na to ah. Wala nang nagre-reklamo pa. Ano ba yung zero? Nagkamali yung marker. Ayan. O sige. Punta tayo dito. Ilan yung Y? Ilan yung pag-4? And negative 4. 30.8. And negative 6. 77. And negative 6. 77.14. What? 140. Okay. So makikita nyo, gamit natin yung dalawa, mas magandang gamitin yung linear least square kesa sa parabola. So, pwede mangyari yan pag gumagawa kayo mga curve fitting, magkaiba yung makukuha natin. So, hindi ideal yung second equation natin. So,
iba na lumalabas. So, piliin nyo na lang to kaysa yung kung yan lang yung choice nyo hindi, pwede mo siya i-express as linear. Yun naman yung gusto natin mangyari sa polynomial approximation. Gusto natin siya express into a linear function. Kasi, balikan nyo yung ginawa natin last week. Ano ba yung ginagawa natin last week? Linear programming. So, pag sinabi mong linear programming, lahat ng equation mo naka-linear form. Bawal ka magkaroon ng non-linear na equation. So, yun yung gusto natin mangyari para pwede mo na siyang ilipat sa Excel. Or kahit anong software na kaya ang linear programming. Meron tayong tinatawag na least square polynomial. So, pag ginamit natin yung least square polynomial, ibig sabihin niyan is kahit anong degree na yan. Yung una kasi natin dalawa is first degree at saka second. Ito, third degree and above. So, pag third degree and above, mas mahirap gawin siya dahil consider mo na yung kanyang partial derivative. Pero yung partial derivative na yan, ito lang ibig sabihin. Consider mo kung ilan yung kailangan natin. So, kung sabihin natin, 5th order yan, hanggang to the 4th to. From 0 to 4. Pero, hindi mo kailangan tandaan yan. Kailangan mo lang to para at least alam mo yung behavior. Sa MATLAB, meron kang tinatawag na polyfill. So, anong ginagawa ng polyfill? Kahit anong degree order yun, papakita lang niya yung polynomial equation. Bali, para mag-MATLAB tayo talaga. MATLAB no, hindi talaga Excel. Now, pwede tayo magkaroon ng function na non-linear form. Karaniwan ginagamit natin to if yung aking programming language or yung gagamitin ko sa optimization ko is non-linear programming. So this is only applicable pag non-linear ka. Pero pag linear, gagamitin mo lang ang yung mga previous lang. So pag non-linear, makikita mo ang form natin is naka-exponent ka. And yung B natin, ginawa natin beta. And yung A ko, ginawa kong e raised to alpha. And itong value na to, yun nilalagay dito sa function. So magiging A plus B over X. Meaning to say, pag ginawa natin to, kailangan na maging form ko is A plus B over X. So para magawa ko yung A plus B over X natin, kailangan ko kunin yung kanyang value in terms of, for instance, here. Yung aking alpha is naka A, yung aking beta is naka B, and yung aking X is equal to 1 over X. So ano mangyayari dito? Hindi mo na babaguhin mo to. Gagawin mo lang Y is equal to, ano sabi nga natin dito? Ito ay B, di ba? So ang B natin is as is. So 2.5714 over X plus ano yung alpha natin? E raised to ano yung A ko? E raised to alpha. So alpha is 2.5714. So E raised to 2.5714. So, itong value na to is naka-hyperbolic. Kung gusto mo naka-exponential, ano mangyari pag exponential naman? Gagamitin naman natin ito nasa taas. Yung beta natin ng B is as is. So, ibig sabihin, 2.5714x plus yung aking alpha doon. Mali pala. Ang form ko pala is A
8e raised to bx. So ano yung 8 o nga? E raised to alpha. Ito yun. 13.0841. Tapos e. Ano yung b natin? 2.5714x. So ito, pwede natin gawin na ganito yung equation natin. At saka ito, hyperbolic to, ito, exponential. Tingnan natin. So ito muna natin namin is linear least square lang. Gawin natin yung exponential form saka hyperbolic form. Ano magiging value ng aking y? Okay, unahin muna natin yung exponential. So, substitute natin yung mga to dito. Ano ba e raised to 0? 1, di ba? Tama ba? Yes, sir. So, 13.08. So, dito tayo sa 2, 4, 6, 7. Okay. Siyempre, alaki yun. Iris. Alala ko nga, okay, huwag yun ang tuloy ito ha. 2,239 ito eh. 0.9252. So, lalaki yan. Pag negative 2, gawin natin yung negative 0.076. 764. Ito, liliit. Ipisip ko, diba? So, makikita nyo pala, hindi mo pwedeng gamitin yung exponential form para sa equation na yun. Kasi, masyado nang malaki. Okay. Pag ginawa mo naman yung hyperbolic form at sinubstitute mo yung 0 dito, ano mangyayari? Any number divided by 0 is 0. Undefined. Undefined ba? So, undefined yan. Lalong hindi pwede yung hyperbolic form natin. Kasi undefined na kagad yung 0 eh. Although may value ka ng 2, 4, 6, negative 2, negative 4, at saka 6, eh yung 0 natin undefined. So, bawal na yung kagad. So, ang pwede lang talaga, lahat sa ginawa natin is yung una, yung linear least square. Okay, next meeting, apply na natin yan. I-apply natin yan sa example natin. Yung pa rin, yung example pa rin natin ang matagal pag natin ginagawa, ulitin lang natin. Ngayon, apply lang natin dito. Halo. Okay. Pwede munang manual, tapos imamatlab natin. Okay? May questions? Okay, so kung wala na questions, dyan na lang muna tayo. Medyo madugo na yung math eh. Wala namang problem yan. Ito na yung problem yun eh. Ha? Naka-upload to. Sa